Isang ordinaryong gabi ng selebrasyon para sa maraming kabataan. Masayang lahat. May musika, may sayawan, at may mga pangarap para sa kinabukasan. Pero sa loob lamang ng ilang minuto, magiging isa ito sa pinakamalungkot na gabi sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang kwento ng Ozone Disco. Noong gabing iyon, puno ang Ozone Disco sa Timog Avenue, Quezon City. Maraming estudyante ang nagdiriwang ng kanilang graduation. Punong-puno ang dance floor. Malakas ang tugtog at walang sino man ang nakakaalam na may paparating na trahedya. Bandang hating gabi, napansin ng ilan ng usok malapit sa DJ booth. Sa una, inakala ng marami na bahagi lamang ito ng special effects. Ngunit ilang sandali pa, nagsimula ng kumalat ang apoy. Sa loob ng ilang minuto, napalitan ng takot ang saya, nagunahan ang mga tao palabas, ngunit may isang malaking problema. Hindi sapat ang mga daanan para sa dami ng tao sa loob. Habang lumalakas ang apoy, talong tumitindi ang panik. May mga natumba, may mga naipit, at maraming hindi na nakalabas sa gabing iyon. Mahigit 160 katao ang nasawi at daandang pambigyang tuluyang na bagong buhay. Matapos ang trahedya, hindi na wala ang mga kwento tungkol sa lugar. May mga nagsasabing may naririnig silang sigawan kapag dumadaan sa dating lokasyon ng Ozone. May ilan namang nakakakita raw ng mga anino at may mga nagsasabing nakakaramdam sila ng kakaibang lungkot at bigat sa lugar. Ngunit hanggang ngayon, walang ebidensyang nagpapatunay sa mga paranormal na kwentong ito. Marahil, ang tunay na multong nananatili rito ay ang alaala ng gabing hindi na nakauwi ang napakaraming kabataan.